The objective of the labor inspection is to further strengthen the implementation of the visitorial and enforcement powers under the Labor Code as renumbered, towards securing a higher level of compliance with labor laws and standards and ensuring continuity and sustainability of compliance at workplaces. For this purpose, the Department of Labor and Employment delegates this function to the regional offices with the issuance of a list of labor inspectors who are given the authority of conduct inspection, which covers all private establishments, including their branches and workplaces in the regions. The regional offices enforce labor laws and social legislation through the conduct of labor inspection, occupational safety and health investigation, and technical and advisory visit. Special inspections may be conducted as may be deemed necessary. With the provision for mobile devices and gadgets, the DOLE developed an inspection management information system. An important feature of the system is data capture and transmittal from the field in real time, as an electronic checklist is filled up through the use of mobile devices and gadgets. Data are instantly available for viewing and processing to generate reports, statistics, and summons, including real-time monitoring of decent work indicators based on the country's decent work profile. The TAB, or Technical and Advisory Visit, aims to provide assistance to the micro-establishments, or establishments that have 1 to 9 employees, to be sustainable, productive, and competitive. It also aims to transition our micro-establishments to the formal economy that is profitable, while also complying with our labor laws and occupational safety and health standards. There are different ways or modalities to avail TAB. First is the online method. Establishments can enroll in the self-paced technical and advisory modules through our learning management system. For establishments that opted to go with online, they must accomplish the modules within 1 month from the time they registered. Second is on-site. The DOLE regional, field, and provincial offices conduct on-site or face-to-face orientation for the technical and advisory services, wherein micro-establishments are invited to attend. Third is hybrid setup. Establishments can enroll in on-site sessions and attend virtual meetings or webinars using various online platforms like MS Teams, Viber, Skype, Zoom, or Google Meet. Establishment owners carry a big responsibility to comply with labor laws, including submitting reports and providing documents like payroll records during inspections. But the manual filing process is a major challenge. They need to spend time, money, and effort to fill out forms and deliver them to the DOLE office, often dealing with traffic and delays. Sometimes, there's a long wait just to confirm if the report is accurate and complete. And it's not just employers facing difficulties. DOLE employees also struggle with limited manpower and the time-consuming task of reviewing and processing these reports. The time has come for change. What's required now is a more innovative, streamlined, and efficient process for handling compliance reports. One that will simplify life not just for businesses but also for DOLE employees. Welcome to the DOLE Online Compliance Portal, your all-in-one platform for seamless compliance submissions, designed to make compliance easier and more convenient for establishment owners. Telecommuting reports? Flexible work arrangement submissions? Reporting the 13th month pay? No problem. Even work accident or illness reports and the annual establishment report on wages, everything you need is now in one convenient portal. Plus, the DOLE Online Compliance Portal now includes the latest requirement for reporting movie and television shoots under Department Order 246, Series of 2024. All your compliance needs in one place, quick, secure, and hassle-free. With the DOLE Online Compliance Portal, registering your establishment is a breeze. Our automatic registration system ensures you are instantly compliant with OSH Standard Rule 1020.
Once submitted, your certificate of registration is immediately available for download, saving you time and effort. Your establishment has been flagged for non-compliance during labor inspection. Don't worry. Required documents can be submitted quickly and conveniently. And if you're missing certain policies, like a mental health program or OSH program, we've got you covered with downloadable templates. Submit these documents directly through the portal, where DOLE inspectors will review, provide feedback, and keep you on track for compliance. With admin access on the DOLE online compliance portal, the labor inspectors can easily review the submitted reports and documents from the establishments. If further verification is needed, they can schedule an online meeting through Google Meet, all within the portal. This streamlines compliance checks, saving time and making the process more efficient for everyone. It's a smarter, more efficient way to stay compliant and keep your business running smoothly. Welcome to a new era of compliance, simplified, fast, and effective with the DOLE online compliance portal. Okay, magandang hapon po sa ating lahat, lalo na po sa mga suki nating taga-subaybay ng Webinar Wednesday sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa isa na namang makabuluhang talakayan this Webinar Wednesday handog ng Department of Labor and Employment hosted by the Bureau of Working Conditions. Ako po si Arnel De Mesa and I will be your host for today's session. Last week po, tinalakay natin ang Value in Numbers, Integrated Survey on Labor and Employment. Isinaa dito ang iba't ibang datos na nagpapakita ng kalagayan ng ating labor market at workplaces at ang kahalagahan nito sa pagbuo at pagbalangkas ng mga mahalagang polisiya sa paggawa at empleyo sa ating bansa. Ngayong Season 3, Episode 38, ang topic naman natin ay may kinalaman sa usaping Driving with Care, Road Safety Impact on Public Health, or ang pangkaligtasan sa tamang paggamit ng daan sa pagmamaneho at ang epekto nito sa pangkalahatang kalusugan ng publiko. But before we begin our webinar for today, let us put ourselves in the holy presence of the Lord for a moment of prayer. Aming mapagmahal na Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pusong puno ng pasasalamat para sa pagkakataong magtipon-tipon sa webinar na ito. Nagpapasalamat kami sa biyaya ng teknolohiya na nagbibigay daan upang kami ay makapag-ugnayan, makapag-aral at lumago kahit na magkakalayo kami. Naway gabayan ninyo po ang bawat tagapagsalita at kalahok upang kami ay makapagbahagi ng mga kaalaman ng makabuluhan at nagbibigay inspirasyon. Tulungan ninyo kaming makinig ng bukas ang isipan at puso, handang matuto mula sa bawat isa. Bigyan ninyo po kami ng kaliwanagan
sa kaisipan, at kahusayan sa pagpapahayag upang maging makahulugan at may positibong epekto ang aming talakayan. Dalangin namin na ang session na ito ay magtaguyod ng pagkakaunawaan, pagkakaisa, at pagbabahagi ng kaalaman na kapaki-pakinabang para sa lahat. Naway madama namin ang inyong presensya sa aming kalagitnaan na nagtutulak sa isang espiritu na pagkakaisa at respeto. Nagtitiwala po kami sa inyong banal na karunungan upang kami ay gabayan sa anumang pagsubok o hamon na maaari naming harapin sa araw na ito. Sa pagtatapos ng aming pagsasama-sama, naway bitbitin namin ang mga aral na aming natutunan ng may panibagong layunin at dedikasyon. Sa pangalan ni Jesus, kami po ay nananalangin. Amen. Okay, good afternoon. Good afternoon once again and hello sa ating Facebook Live participants. Para sa ating mga viewers, huwag kalilimutang i-like and heart react ang ating live stream. At pakishare na rin ito sa inyong mga workmates, family, and friends upang magkaroon sila ng bagong kaalaman. And don't forget to use hashtag Webinar Wednesdays. Please hit the follow button on our Facebook page, Dole BWC 1949, to get updated on the latest announcements and to know more about the labor standards and occupational safety and health standards in the workplace. Para sa mga katanungan at mga inquiries, kindly use the comment section and this will be addressed by the resource speaker after the lecture. So we will now proceed with the lecture proper. But before that, a little overview lang po of our topic for the day, preceded by the introduction of our today's speaker. Road safety is public health. While we as individuals have a responsibility to act with care and within the law, collectively, we all bear a much greater responsibility to make our roads safer. Bawat taon, road traffic accidents kill over 1.2 million people across the world and injure another 50 million. This makes road traffic accidents a leading cause of death around the world. Kaya naman, minabuti naming imbitahan ang isang eksperto sa larangan ng road safety. Some people are defined by their status or achievements, but our today's resource speaker is defined also by his character. He's a simple man with a generous spirit. And today, we acknowledge the generosity as shown dahil pumayag siyang maging resource speaker natin ngayong hapon. He is a seasoned public service professional with extensive experience in the field of engineering. Ang ating buting resource speaker ay nagmula sa Disease Prevention and Control Bureau of Department of Health. Siya ay ang DOH Road Safety Program Manager at may katungkulang Supervising Health Program Officer. Everyone, i-welcome po natin sa hapong ito ang ating resource speaker, Engineer Rene N. Timbang. The floor is now yours, Engineer. Good afternoon. Good afternoon po, and on behalf of the Department of Health, kami po ay nagpapasalamat sa pagbibigay niyo ng pagkakataon na makapagbigay ng pananalita sa larangan ng road safety, and we look forward to yung strong partnership po with DOLE dahil since sa occupational health po, lagi matatag naming kapartner ang Department of Health, lalong-lalo na ang Bureau of Working Conditions. So I'll now start my presentation po on, for this topic po, ang pag-uusapan natin ay yung public health impact of road safety, lalong-lalo na po yung mga road crash injuries and deaths. So allow me po to share my screen po, no? So malinaw po ba yung screen, yung presentation? So unang-una muna po ang
outline ng aking presentation is a discussion on the global burden of road traffic injuries and deaths. Titignan po natin yung kabuuan ng problema ng pagdating sa road traffic injuries and deaths sa global arena. And then titignan din po natin yung mga local Philippine statistics naman ng mga road crash deaths. And then ipe-present din po namin yung mga datos na nakuha ng DOH's Online National Electronic Injury Surveillance System for road traffic injuries and deaths. And then pag-uusapan din po natin yung master plan pagdating sa Philippine road safety. Sa inyo pong kaalaman na yung road safety po involves whole of government, whole of society approach. So hindi lang po marami po tayong kapartner. I think kasama rin po ang DOLE dito, no, sa Philippine Road Safety Action Plan. And since ang topic natin po is about road crash, di-discuss din po natin yung mga elemento kung ano yung mga bakit nangyayari yung mga road crashes. And gumawa rin po ako ng isang maliit na discussion on road rage. I think timely po yan, lalong-lalo na pag nanonood tayo ng mga balita at marami po tayong mga nakikitang nababalita, napapanood na insidente ng kaharasan ng dahil sa kalsada. And yung pong kabuuan, ano po yung mga plano ng Department of Health pagdating sa road safety. So, yung global burden of road traffic injuries and deaths po, no, estimated po na 1.19 million road traffic deaths ang nangyari noong 2021. Global po to, no, sa buong mundo. This corresponds to a rate of 15 road traffic deaths per 100,000 population. So tandaan po natin, no, yung 15 road traffic deaths sa global statistics natin. Kung titignan po natin ang mga edad ng mga na-involved sa mga road traffic injuries, karamihan po nito ay nasa group age na 5 to 29 years old. And globally po, 12 leading cause of death siya sa mga lahat ng age. No? And siguro hindi kayo magtataka sa statistics na to, no? Na motorcyclists and other two-powered or three-wheeler riders represent 30% of the global traffic deaths. No? Lalong-lalo na po siguro, no? Sa Metro Manila, kitang-kita naman, napakaraming mga nagmomotor. So hindi po tayo nalalayo, no, sa naiiba, no, ang Pilipinas pagdating sa mga global statistics pagdating sa road traffic injuries and deaths. Pedestrians naman po, ay 21% ay namatay, and yung mga nagbibisikleta ay nag-a-account po ng 5%. No? Ang nakakalungkot po din dito is 92% ng mga namatay na to ay karaniwang nangyari sa mga low and middle income countries. No? Medyo nakakagulat din po ito, no? Dahil in-expect natin pag mga developed countries, maraming mga sasakyan, pero yun pala ang malaking problema ng mga road traffic injuries and deaths sa mga low and middle income country. And the risk of death is 3 times higher sa mga low income countries than high income countries. Siguro baka dahil sa mga developed or high income countries, maganda yung kanilang public mass transport system, no? So kaya maganda yung traffic nila, na nila yung mga road crashes. Sa Philippine Statistics naman po, no, noong 2023, nakapagtala ang Philippine Statistics Authority ng 13,101 deaths dahil sa mga road traffic accidents. This account to 1.9% ng mga total deaths na nangyari noong 2023.
So 13,101 po ang mga namatay, no? Nang dahil sa aksidente sa kalsada. Kung susumayin natin, it represents 35 deaths per day. Siguro mas ma-visualize nyo, no? Na kada araw pala may 35 tao ang namamatay dahil sa mga road crash. If you remember, nung I think yung March, April, May, may mga series of mga road crashes natin na fatal, di ba? Ang daming namatay. Meron nga isang insidente, yung I think yung nangyari sa SC-Tex, T-Plex, no? Na around 20 yata ang namatay nang dahil sa mga multiple road vehicle collision, no? So, in terms of sex naman, karamihan or 83% ng mga 13,000 na namatay, no? So, accounting to 10,000, more than 10,000 uh, ang namatay ay mga male, no? Mga lalaki, karamihan ng namatay na involved sa mga road traffic accidents, and 17% naman yung mga kababaihan. Medyo hindi naman po nakakagulat to dahil predominantly mas marami yung mga population ng mga drivers, no, na nasa kalsada. So karamihan talagang in-expect talaga na most likely mga male deaths ang majority. In terms of region, place of occurrence, according to PSA, Region 3 po ang number 1 sa mga road traffic accidents, followed by Cagayan, Region 4A, Calabarzon, Region 6, Western Visayas, no? For yung mga below 18 years old naman po, Region 3 rin ang so consistent po, no, na Region 3 pa lang yung mga maraming cases ng deaths in terms of mga road crashes. Yung cause of death naman po, no, makikita natin dito na karamihan ay although lumilitaw dito other land transport accidents 10,000, pero nakakagulat po yung bilang ng mga motorcycle riders, no, na malaki yung population ng mga namatay ng dahil sa mga nagmomotor, followed by mga pedestrian, no, and then yung mga gumagamit ng mga four-wheel vehicle, no? So ito po yung mga datos na nakuha natin sa Philippine Statistics Authority. And ang road safety po kasi or mga mini-measure po ang performance natin in terms of road safety base doon sa death rate, no? Ito po yung mga bilang ng mga namatay per 100,000 population. So kung ikukumpara po natin yung datos bawat taon, no? Noong 2017, nakapagtala ang PSA ng 10.9 deaths per 100,000 population. And then yung trend po hanggang 2019 is papataas, no? Umabot ng 11.9 deaths per 100,000 population. Ang nakakagulat. Pero noong 2020, bumaba po ito ng 8, no? And ultimately po, bumalik na naman tayo sa trend na papataas. And noong 2023, nakapagtala tayo ng 11.6 deaths per 100,000 population. Medyo nakaka-alarm mo po yung mga datos na to, no, na while we appreciate, no, recognize natin na bumaba yung death rate noong 2020, pero taking into consideration na yung 2020 is the COVID pandemic year, di ba? Pandemic year yung 2020. So during that time, restricted yung movement natin. Walang mga sasakyan, nabawasan yung gumagamit ng sasakyan. Kahit nga yung volume ng mga sasakyan nabawasan. So
yun ang in-expect natin na bumaba talaga. Ang medyo nakakagulat po ngayon is bumabalik na naman tayo sa if we compare yung 2023 death rate dun sa 2019, no? Bumabalik tayo dun sa pre-pandemic era, no? Times, no? So hopefully by 2024 and 2025 hanggang 2028, which is yun ang hanggang ng Philippine Road Safety Action Plan, maibaba natin, ma-reverse natin yung trend ng mga death rate per 100,000 population. Nung last year po, no, inilunsad ng Department of Health yung Ligtas Christmas program. Minonitor po natin, alam na po naman natin, no, ang DOH active siya pagdating ng Christmas season dahil sa puputok. Minomonitor natin yung mga injuries and deaths na related sa fireworks. Pero last year po, sinama ni Secretary Herbosa yung program on non-communicable and road safety. So minonitor din po yung mga insidente ng mga injuries and deaths na related sa road crashes. Then nakita po na yung trend natin, no, so for the year 2024, biglang tumataas ang mga cases natin pag December, no? If you look at the statistics, yung data natin, no, biglang nag-jump pagdating sa December. So ito po yung mga naging reason kung bakit pinadagdag ni Secretary yung programa ng road safety pagdating dun sa Ligtas Christmas surveillance. And ang isa pa rin pong medyo nakaka-alarma na datos is karamihan ng mga road cases ng mga road crash injuries ay nasa age 15 to 29, no? So ito po yung mga karamihang mga estudyante nasa kalsada, kaya yung mga nagtatrabaho na pasok sa kanilang place of work. So 42%, no, almost 50% na ang mga na-involved sa mga road crash injuries. And if we look at the regional distribution, Central Visayas, so yung sa Region 7 po, no, ang number 1 in terms of mga number of deaths. And followed by Region Northern Mindanao and Region 2. And distribution ng mga road traffic injuries by type po lumilitaw dito consistent with the PSA data na 27,000 po or 73% ng mga motorcycles, no, ang mga comprised of mga vehicle na involved sa mga road traffic injuries, no? So hindi naman po nakakapagtaka, no, dahil pag magko-commute tayo, magda-drive tayo, sigurado makikita mo napakadami talaga ng mga motorsiklo sa ating mga kalsada. And looking at the trend ulit, nung last year nakapagtala tayo ng 37,574 cases of mga road traffic injuries, no? Ito po'y base doon sa aming online National Electronic Injury Surveillance System. Ito po yung ating pamamaraan ng Department of Health para matala yung lahat ng mga ospital na nakaka-receive ng mga road traffic injuries and death cases ay nire-report po through the system, yung ONAS. So nung last year po, nakatala tayo ng more than 37,000 cases. Pinakamataas po siya nung 2019, no, at 61,000. So looking at the trend, sana ma-prevent natin na bumalik siya dun sa 2019 na case, no? And time of occurrence, I think nangyayari yung mga road crash injuries and deaths. I think yung mga rush hour, no? Makikita natin dito yon yung pag after work,
yung 4 to 5, 4 p.m. to 8, almost 8 p.m. and then yung majority po pag pauwi na doon nangyayari yung mga injuries. And again, distribution po by type of vehicle, motorcycle po, yung driver, sila yung pinakamalaking population, followed by mga passenger, and then pedestrians po, na yung mga na-involve sa mga road traffic injuries. Then, recognizing po yung problema natin sa mga road crash injuries and deaths, interagency and multi-sector council kinrap po yung Philippine Road Safety Action Plan 2023 to 2028. And the plan serves as the roadmap for road safety in the Philippines. It adopted the framework of the Global Plan for Road Safety, yung UN and WHO na plan, in addressing yung increasing fatalities due to road traffic injuries. So ito po yung master plan natin, no? Lahat pa, I think kahit po Dole kasama dito sa portion ng mga bus drivers, nakasama rin po dito. Occupational health, occupational safety and health. So nag-group po yung plan na in terms of 5 pillars, no? Ang vision po niya, Philippine society with zero deaths on the road. So target talaga natin zero deaths for road crash. And interim natin by 2028, 35% ang reduction, no? By 2028. Meron pong 5 pillars sa Philippine Road Safety Action Plan. Yung road safety management, ito po yung pagkikreate ng mga interagency groups para coordinated yung mga efforts natin, pag-ensure na meron tayong budget. Each participating agency may nilalang budget for road safety. Yun po yung pillar 1. For pillar 2 naman po, yung safer roads, mostly po Department of Public Works and Highways ang may concern dito in ensuring na properly design yung safe design sa mga ating mga kalsada at saka yung mga infrastructures, no? Kagaya ng mga bridges at saka merong mga signages, no? For pillar 3 naman, safer vehicles, DOTR po yung nagli-lead dito. Ensuring na yung mga vehicles natin are roadworthy by yung mga, kung familiar po kayo sa may mga sasakyan, yung kada registration, meron tayong motor vehicle inspection system at saka yung mga sasakyan complies with the international standards, no? Bago sila ma-import o mabenta dito sa Philippine market. For safer road users, ina-address naman po rito yung mga road users, yung mga drivers, pedestrians, lahat ng mga nasa kalsada, no? So dito po naka-focus more on education, awareness, no? Yung mga campaign natin para matuto ang mga tao, mga vulnerable road users para makaiwas, no, sa mga road crash injuries. And Pillar 5 po pertains to post-crash response. Ito po yung ensuring na yung mga hospitals natin may trauma facilities para magamot yung mga na-aksidente. Meron din pong mga emergency medical personnel na magpo-provide ng emergency care sa mga during road crash incidents. No? So yan po yung mga pillars ng Philippine Road Safety Action Plan. Now, before we go to the DOH actions, no, kung ano yung mga intervention, discuss muna natin yung mga elements of a road crash. No? Fundamentally, yung mga elements ng mga road crash can be categorized into 3 main factors. No? Yung human, yung tao, pwedeng yung driver, yung passenger, yung pedestrian, or any vulnerable
road users. Kasi lalo na sa Pilipinas, hindi lang yung tatlong yun ang nasa kalsada. Kung minsan may mga nagtitinda, di ba? May mga other road users. Then yung vehicle, yung sinasakyan, whether it's a car, van, truck, motorcycle, or bicycle, no? And then number 3, yung road and the environment, no? Yung kalidad ng ating kalsada or yung environment kung may mga maulan ba, foggy or madilim yung paligid, no? So yun yung mga nagko-contribute sa isang road crash. Sa pag-aaral, no, na ginawa ni Sir Tamayo noong 2009, no, na-estimate nila na karamihan ng mga road crash ay attributed to human error, no? So mga mali ng it could either be driver's error na nagkamali yung nagmamaneho or marami ring nakita na datos on overspeeding or nakainom, no, drinking spree before driving, no? So nakainom. And other factors, yung improper overtaking, aggressive driving, yung distracted driving, no? So yun yung mga nagko-contribute dun sa human error kung bakit nagkakaroon ng road crash. And key behaviors na nakikita pag human error, yung reckless imprudence, no? Yung failure to exercise due diligence, yung kulang sa pag-iingat, no? Yung hindi medyo alanganing mag-overtake or biglang liliko, no? Biglang hihinto, no? Yun yung mga behavior na pwedeng magresulta sa mga road crash. Another key behavior na gusto nating na tinitignan natin, yung mga distracted driving. Ito yung mga nagmamaneho, gumagamit ng cellphone, or hindi lang cellphone, may time na umiinom, naninigarilyo while driving, or kumakain, na? So, or may mga ibang ginagawa while driving. Another key behavior, yung fatigue. I think may concern to pagdating sa occupational safety, na? Lalo na lang yung mga long distance driving. Pwedeng pagod yung driver, so makakatulog, excessively tired, then which will lead to road crash. And then yung mga DUI, driving under the influence, pwedeng nakainom, no? Or ng alak, or may illegal drugs, no? So yun yung mga key behaviors na nakikita pagdating dun sa mga human error. Pagdating naman sa vehicle, yung elements 2 and 3 natin, vehicle and road and environment, approximately around 12% daw is due to mechanical defect or failure ng vehicle, no? Ito naman yung mga roadworthy, unroadworthiness ng mga sasakyan, pwedeng nawalan ng preno. Usually, yan ang dahilan lagi ng truck, no? Yung nawawalan ng preno. Or merong system na nag-malfunction sa isang sasakyan. And then the next, yung element 3 naman, yung road environment, ito yung mga damaged roads, baku-baku yung kalsada, pangit yung weather, masyadong malakas ang ulan or baha, no? It's approximately na-estimate yun na 5.4% yan ay nag-contribute ng dahil dun sa road and environmental factor. For key issues naman na nakikita for element 2 and 3, yung vehicle and road environment. For vehicle, poorly maintained, pwede yung mga tires, no? Kaya I think pag undas, di ba? O Pasko, alam natin na mag-uuwian yung mga tao. So nakikita natin na nag-inspect yung LTO or LTFRB ng mga yung tires or brake ng mga bus, no? So which is very good, no? Timely yon na dapat prevention talaga. In terms of road environment naman, yung mga potholes, poor visibility, inadequate signage, or structural design, no? So yung mga key issues pagdating sa vehicle and road environment. So, ano yung guidance natin? So, I think familiar kayo dun sa blow baguettes, no? Pero sa DOH, tineterm namin siya as blow bag set, no? So, ito yung mga safe behavior
na pine-prepare, nagko-conduct ng mga pre-drive check, no? And guiding ano natin yon to check for vehicle or mechanical defects. And also, we want to, sa pag magmamaneho po, lalo na pang long distance driving, we need to be prepared and focused. Gagawin mo yung mga pre-drive and on-road protocol, no? Stay focused, yung eliminate distraction while driving, no phone use, no excessive interaction, no, para ma-prevent natin yung distracted driving. And importante po, we follow the traffic laws, no? We adhere to speed limits, huwag tayong iinom or gagamit ng illegal drugs, no, to prevent yung speeding and reckless behavior. When we say blow bag set, no, alam siguro familiar na kayo dito, no? Yung mga essential pre-drive and vehicle check. Kagaya ng, I think, ito yung laging messaging na ginagawa ng LTO, DOTR, no? Yung brakes, we need to check the brake, yung light natin, yung oil, water, battery, air, yung air pressure, yung gas, kung meron kang fuel, no? Sufficient fuel. And importante po, sarili, no? So dapat pag magmamaneho tayo, ready or healthy yung driver natin. Hindi sober, hindi nakainom, properly rested. And importante po ito, no? Lisensyado, no? Ibig sabihin, marunong siyang magmaneho, no? So yun, so kailangan natin sa self. In terms of engine, minomonitor natin, minimaintain natin yung quality, yung condition ng engine and tire, no? Importante yung mga kalsad, yung mga gulong. Now, I want to focus more on another concern, no? Yung road rage. So when we say road rage, ito yung aggressive driving, no? Yung mapapansin natin ngayon sa mga news ngayon, no? Maraming cases ng mga road rage, no? So road rage is defined as an aggressive or angry behavior by a driver leading to a dangerous driving, no? Ano yung mga common triggers pagdating sa sa road rage, no? Ang una, yung perceived disrespect, no? Siguro sa mga nagmamaneho makaka-relate dito. Yung bigla kang kinat, di ba? Bigla kang inunahan, bigla kang siningitan, no? And then nagbigay pa siya ng aggressive gestures. Titignan kang masama, nag-dirty finger siya, yung mga gano'n, no? So talagang yun ang mga common triggers, no? Another common trigger ng road rage is yung stress and time pressure. Yung pauwi ka sa trabaho, medyo napagalitan ka ni boss dahil mayroon kang hindi nasubmit na accomplishment sa deadline, mainit ang ulo mo, and then yon matatraffic ka, kakat ka pa ng mga ibang sakyan, may sisingit na motorsiklo, no? So yun ang mga triggers. And yung anonymity, yung feeling insulated ka sa vehicle dahil ikaw lang naman, no? Feeling mo kaya mong medyo nagiging aggressive ka dahil nasa safe space ka, no? Na parang ganun. So yun ang mga triggers na pag pinagsama-sama mo to, doon nangyayari yung mga pwedeng mangyari yung road rage. And manifestation of road rage, yung mga verbal aggression, nagsisigaw, nagmumura, no? Bubusina ng pagkalakas-lakas, no? So yun yung mga signs ng medyo mga possible signs ng road rage. Yung physical aggression, yung tututukan yung sasakyan, ikakat, tapos biglang magbe-brake, no? Haharangin ka, no? So yun yung mga road rage manifestation. Extreme cases, pag talagang mainit na yung ulo, lalabas siya sa kalsada, ko-confront ka, tapos tatapikin yung sasakyan mo, pabubuksan ng bintana, no? So yun yung mga example na manifestation of road rage. And how do we prevent and control yung road rage, no? So ginroup namin siya into prevention and control, no? When we say prevention, sa sarili mo, no? Pag sa sarili, dalawa kasi yan eh. Pwedeng ikaw ang
undergoing road rage. Ikaw yung magiging source ng road rage, no? So to prevent that, we need self-control, no? In terms of allowing extra time, no? Practice patience. Ibig sabihin, kung may pupuntahan tayo na papasok tayo sa trabaho, alam naman nating matraffic sa dadaanan natin, naglalaan tayo ng extra time, no? Para hindi tayo na-stress pagpapasok, no? Or kaya pagpauwi. And then, another way of preventing road rage is we avoid provocation, no? Huwag tayong maging aggressive driver, no? Kasi sa init ng ulo natin, kung minsan may mga aggressive moves tayo na pwedeng ma-interpret ng mga kasama natin sa kalsada o ibang nagmamaneho na nag-create ka ng aggression. And depende sa result sa how they react, pwedeng mag-lead to road rage, no? And then in terms of control, pag ikaw naman ang nakaka-experience ng may ibang tao na ikaw ang target ng road rage nila, ang ina-advise natin is don't retaliate, no, by avoiding eye contact, no? Kasi pagka nagkatitigan kayo, kuminsan yun yung mga misinterpret na you're responding, no? You're challenging yung tao, no? And avoid offensive gestures o kaya aggressive maneuvers, no? So importante, we don't retaliate. And to address that, we need to create space. Pwedeng avoiding eye contact, pwedeng lumayo ka na lang sa kanya, no? Halimbawa, pa-overtaken mo na siya. Huwag mo na siyang tutukan, wag na kayo para hindi na kayo nagkikita, no? So in that way na prevent, na control natin, no? Yung mga paano mag-start yung road rage. In terms of control din, safety first. Kung talagang nilapitan ka na sa kalsada, huwag kang lalabas ng kalsada na para makipag-confront, no? Kung namang if you feel na threatened na yung life mo, no, yung safety mo, call for help, no? Pwedeng i-dial mo yung 911 or yung mga tao sa paligid, magpatulong ka sa kanila, na. Pero importante nga is we do not retaliate and we do not provoke. So yun yung mga tips natin pagdating sa addressing, preventing and controlling road rage. So in summary, ito po yung mga intervention na nire-recommend natin, no, in preventing road crash injuries and deaths. For human, yun nga yung dapat strict yung enforcement, no, ng mga traffic laws, no, para nadidiscipline yung mga drivers natin. Yung public education, kailangan meron tayong mataas yung kaalaman natin pagdating sa road safety. Yung driver's training, dapat yung mga nabibigyan ng mga lisensya ay properly trained at qualified to drive, no? And pag tayo naman yung drivers, yung blow baguettes, no? Blow bag set protocol ay gagawin natin. Sa atin ng mga sasakyan, we need to ensure na regularly na inspect yung mga sasakyan to ensure roadworthiness, no? Mga kalsada naman natin, dapat properly design, yung better signages, yung proper maintenance, and yung mga tamang, yung mga infrastructure na angkop na infrastructure ay present. Pagdating sa post-crash response naman, yung mga hospital natin are ready to provide trauma services, no, sa mga na-aksidente. And yung mga responders natin na nakakapunta on time, nabibigyan ng karampatang pre-hospital care yung mga victims. In terms of governance, collaboration po with other partners to ensure na yung mga policies natin are in place, no? Lalong-lalo na yung mga active transport natin, safe spaces, green parks, tsaka yung mga health enabling environment. So for the DOH, ang target natin sana is yung nabanggit ko po kanina noong 2028 deaths per 100,000, no? Gusto natin mahati yon to 4 deaths per 100,000 by 2028. So yun po yung priority health outcome natin na gustong ma-achieve. And to achieve that target, ito po yung mga strategies ng Department of Health. We need to establish yung target na 20 trauma centers by 2028. No? At saka gusto natin
na 100% ng mga local government units are capacitated to respond to road crash incidents, no? By providing the appropriate protocols and capacitating yung mga emergency medical responders natin to provide basic life support tsaka advanced life support na health hospital care, no? Or emergency care. And then gusto natin na target natin na lahat ng mga hospitals are reporting road crash injuries and deaths through the online National Electronic Injury Surveillance System. And gusto rin nating ma-operationalize yung National Emergency Medical Service System, no? Ito po yung parang 911 na gusto natin in place na yon. Pagka may emergency, kasama na po yung mga road crash events, incidents na tatawag through 911 and mayroong mga responders na pupunta and dadalhin sa mga trauma facilities natin. In terms of health promotion and strategies, ang aming Health Promotions Bureau po ay pinapalakas yung mga aming promotion activities by conducting regular mga intervention, promotion activity, strategies po gaya ng pag-celebrate ng Road Safety Month, and then may mga monthly may mga naka-line up na promotion activities pagdating sa road safety. And ito po yung isa sa mga gusto rin naming ma-achieve is magkaroon ng PhilHealth package sa mga road crash injuries, no? At present kasi limited pa yung mga PhilHealth packages at wala pa po sa road crash mga injuries. So hopefully kung halimbawa may kasamaang palad, may mga na-aksidente, kailangan pa nilang mag-out of pocket expenses, no? Na kung minsan lalo sa ating mga mahihirap ay kulang na nahihirapan silang makakuha ng mga serbisyong medical. So for the designated trauma centers, ito po yung mga list, no? Meron na po tayong, sabi ko 20. So ito po yung mga list ng mga hospitals na may trauma facilities. Bawat region po, almost lahat ng region, meron na tayong mga trauma centers. And in terms of health promotion, ito yung meron po tayong every May is the Road Safety Month. So sineselebrate po ng bawat region sa amin yun. May mga naka-line up na health promotion activities pag-celebrate. And pag November po, kina-commemorate natin yung National Day of Remembrance for road crash victims, survivors, and their families. At pati po I think kasama yung DOLE po dito, yung National Bike to Work Day. November din po yan, November 29, celebrate natin. And we have mga promotional materials na regular po namin in-air sa mass media and including sa ating mga social media accounts. So yan po, ayan yung mga sample ng ating mga IEC materials for road safety. If you want copies po, you can coordinate with our Health Promotions Bureau sa mga regions naman po sa aming Centers for Health Development. Now, ang key challenges po, ito po yung mga kinakailangan pa namin i-address, yung limited emergency medical service, lalong-lalo na sa mga rural and remote areas. Yung gaps po sa trauma care, lalong-lalo na sa mga primary care facility and mga level 1, level 2 hospitals namin, kulang, medyo malaki pa yung kailangan i-improve pagdating sa mga trauma care facilities. And we need sustainable funding, lalong-lalo na sa mga emergency operations and health promotion. And low awareness po, and ito po yung namin, gusto sana namin ask sa mga enforcement agencies na mapalakas yung pag-enforce ng mga traffic rules and regulation para ma-encourage, ma-improve, no, yung mga behavior ng ating mga road users, no? And we can address this through interagency collaboration, yung strong local capacity building po, no? And improving po yung ating health data systems, no? So I think I'm down to my last slides po, no? So as a conclusion,
We want to emphasize na road safety is a public health priority, and the DOH is committed to ensure that prevention, emergency care, data-driven action, and community advocacy are pillars for achieving safer roads, healthier communities for all Filipinos. No? Sabi nga, road safety is a shared responsibility. Lahat po tayo ay may kailangang role na gawin, no? To ensure the zero deaths tayo pagdating sa mga road crash. So I think that's my last slide, and maraming salamat po sa inyong lahat. Hopefully marami pa tayong mga pagkakataong magsama-sama sa mga ganitong mga pagtitipon. Maraming salamat po. Okay, thank you very much po, Engineer Rene Timbang, for that very interesting and informative presentation on driving with care, road safety impact on public health. Sure po kami nagising po ang lahat habang nakikinig sa inyong lecture, at maraming natutunan ng ating mga tagapanood tungkol sa kahalagahan ng maingat at pagmamaneho, at dapat yung attitude natin napakahalaga habang tayo ay nagmamaneho sa daan, sa larangan ng pampublikong kalusugan. So ngayon, it's time for some question and answers. We are now going to start answering the questions submitted during today's presentation. But you can still submit your questions through the comment section, and Engineer Rene Timbang will be happy to share answers and advice. Okay, ready na po ba kayo, Engineer Rene? Yes po, yes. Okay, sa mga questions na meron po tayong question dito. Question, totoo po ba na hindi makakatanggap ng serbisyo ang mga drivers na naka-aksidente sa kalsada mula sa mga DOH hospitals kung sila po ay injured din? Hindi po totoo yan. No? I think lahat po ay may karapatan o makatanggap ng serbisyo, lalong-lalo na sa health. No? In fact, sa DOH po, lalo na sa mga DOH hospitals, meron po tayong zero balance billing. No? So once na na-involve ka, hindi lang po basta may mga kailangan kang medical na serbisyong medical, ay hindi po dapat i-deny. No? Kailangan nakakatanggap po ng ating mga serbisyo po. Lalong-lalo na po yung mga na-aksidente. Okay. So, for our question number 2, ano po ba usually ang cause ng road rage? Natural po ba yun sa isang tao? Yes po, natural po yun kasi lahat naman tayo. Pwedeng masabi po siya na isang mental disorder na ano po yung tawag doon. Yung pinsa po yung nagsama, siya, multifactorial. Hindi po yung isang event lang magkaka-road rage, magli-lead na sa road rage. Usually, series of events yan na kumbaga ano natin is napuno na yung tao, hindi na niya kayang i-manifest, i-control yung anger niya. No? So more on anger management issues siya, and then compounded by other stress, yung mga mental stress na individually na pwede pinagdadaanan, pwedeng pagod siya or stress siya sa work or may domestic problem siya na nagli-lead to manifestation ng road rage. Natural po yon. Ang importante lang is meron tayong mga ang tamang tamang pag-recognize, no? Na kung individually nakapapansin natin na lagi tayong mainitin ng ulo, lagi tayong nagagalit, nagiging aggressive, baka we may need professional help, no? Meron naman po marami pong matatawagan, lalo na sa ating mental health program, na pwedeng makahingi tayo ng konsultasyon or mga advice. So ang ine-emphasize lang po natin, kung tayo yung nakakatanggap, nakaka-encounter tayo ng tao na undergoing road rage, tayo na po yung umiwas. No? I-prevent na po natin by not
why not challenging them, why not doing provocative action na kagaya ng eye contact, no, or nagiging aggressive ka rin para at least iwas na lang po tayo, no. Magandang tayo na po yung umiwas kaysa sa sabayan pa natin yung galit ng ibang tao. Ayan, okay. So tama po, Engineer Rene, dahil nung bago pa lang ho ako nag-drive, sabi po sa akin, habaan ko daw ang PC. Opo, tama po Ayan. yun. Kahit po ako nung bago bata-bata pa ay ganun din, no? Pwedeng pag na overtake ako, na-cut ako, medyo nag-iinit ang ulo. Pero Yes. habang pong nagkakaedad tayo, medyo nagme-mellow na tayo. Okay. So, okay. Punta naman po tayo sa question number 3. Paano po ba dapat mag-react sa driver na nagro-road rage? Wow. Yeah po, nandun po sa kanina, no, binanggit ko kanina, ang importante po doon is wag na natin silang sasabayan, no? Wag na natin silang papatulan. Umiwas na lang po tayo, and then pagka talagang hindi na maiiwasan, call for help, no? Pero ang importante po is iwas na lang po tayo, no? Para ma-prevent, no? And then make sure na safe yung, no, safe yung ano nyo, no? Yung safety ng tao or yung family nyo kung kasama nyo yung family sa sakyan by calling others or calling 911 or yung mga tao sa paligid magpahingi kayo ng tulong, no? Pero importante po wag natin silang sasabayan, no? Wag tayong makikipag-engage sa kanila na lalabanan natin sila, makikipag-away tayo, mag-lead to violence. Ayan. Okay. So, prudence is the better part of valor. Ika nga. Opa, opa. Ayan. Okay. Question number 4. Sino po ang unang dapat kontakin kapag naka-encounter ng road crash or aksidente sa kalsada? Opo. Kung meron pong police or mga persons in authority, kaya mga traffic enforcers, maganda po sila yung mga tawagin natin, no? Or yung mga tao sa paligid, maghumingi tayo ng tulong, no? Para maawat siya, mapakalma. And then kung wala naman po tayong matawagan, ensure po na yung sasakyan natin proper nakalock para hindi niya mapasok. Para ang importante po, wag po tayong bababa, wag natin bubuksan ang sasakyan para baka lalo pang lumala yung sitwasyon. No? So yun po yung mga pamamaraan para makaiwas tayo sa isang in terms of that would lead to violence. Okay. So, punta tayo sa question number 5. Good afternoon po, Engineer Rene. Question po, na-aksidente po ako galing Bicol because of work at naka-develop po ako ng PTSD. Dapat po ba ako tulungan ng office namin sa pagamutan ko? Hindi lang po ako sure kung kasama sa ECC benefits siya, no? Lalo na kung work-related siya, no? Pero I think baka mas BWC po yung makakasagot dito. Pero I think by law, no? Pag may mga ganong, kung work-related yung, paki-correct na lang po, no? Kung tama Yes po. yung, ano ko na, kung work-related yung health problem, may responsibilidad ang inyong opisina na bigyan kayo ng serbisyo, no? It's either, hindi lang po ako sure kung kasama sa ECC benefits yun. Tama po kayo, Engineer Rene. Dapat po kung work-related benefit, accident, meron pong investigation na mangyayari yan para malaman kung work-related. Pag napatunayan, meron pong matatanggap na benefit yung na-accidenting driver. Okay. So question number 6, saan po makikita yung listahan ng trauma centers dito sa Maynila? Yung sa trauma centers po, doon sa presentation ko nandun, pero ang National Center, ang specialty center po natin dito si Jose Reyes. Then meron tayong mga advanced trauma centers natin, yung ESTAB. Ibibigay ko na lang po yung listahan nyo. No? Actually, nandun naman po sa presentation ko kanina. Pwede nyo pong i-check yon yung mga listahan ng mga hospitals. And
ang sistema naman po ng health natin is meron tayong mga patient navigation system tsaka yung referral system. Kahit po napunta kayo sa isang hospital na hindi naman siya trauma centers, pero ire-refer po kayo. Automatic po ire-refer ka or ina-navigate ka doon sa mga trauma facilities natin. So, importante po makapunta lang sa mabigyan kayo ng sa pinakamalapit na health facility and ina-navigate naman po kayo doon. Okay. So, that would be our last question. And that concludes today's webinar. Once again, a huge thank you, Engineer Rene Timbang, for being with us today. Maraming salamat din po. Meron po ba kayong mga final thoughts, sir? Yeah, I think ang final lang po is gusto ko lang po i-emphasize yung prevention and control sa lahat ng mga public health program natin, kasama na yung mga road crash injuries, na importante yung prevention para hindi na tayo aabot dun sa gagastos pa tayo sa hospital. So importante na drive safe, ensure na yung mga sakyan natin properly maintained, iwas po sa road rage, huwag mainitan ng ulo, lalo na ngayon po November 1, mag-uuwian mo tayo sa mga probinsya natin. So importante na properly, kung magmamaneho tayo, properly rested, hindi nakainom, hindi nagda-drugs. Anyway, kasama po sa mga minomonitor ng mga drivers natin yan. And yung anti-distracted driving, pag nagmamaneho, huwag tayong gagamit ng cellphone. And then kalma lang habang nagmamaneho para enjoy the ride, yung enjoy po natin yung vacation natin, at saka para makasama natin yung mga families natin. Ayan. Gusto ko po yung salitang kalma lang, lalo ngayong undas. Opo. Okay? Ayan. Thank you po again, Engineer Rene Timbang. Also, thank you po sa lahat ng nag-submit ng kanilang mga katanungan. Kung meron po kaming hindi nasagot, rest assured po sa aming social media team ay sasagutin ang inyong inquiries later. So, and that concludes our webinar for today. It's been another productive day dahil napakarami po naming natutunan sa ating speaker. If you have further questions, you may send us an email at ask@bwc.dole.gov.ph or you may call the Dole hotline 1349. Again, please follow us at Dole BWC 1949 on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Viber to stay up to date with the latest announcements and activities from BWC and Dole. I-share na rin ninyo ang video na ito online at huwag kalimutang gamitin ang hashtag Webinar Wednesdays para mas marami pa ang maging informed sa mga programa ng BWC, Dole, at ng kanilang mga attached agencies para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Once again, ako po ang inyong naging host, Ariel De Mesa, and on behalf of the Bureau of Working Conditions, thank you for joining us today. Stay safe and see you again sa ating next episode. Salamat po again. Para sa mga katanungan at karagdagang impormasyon, maaari po tayong tumawag sa Dole Hotline 1349 o sumambuni sa mga Dole Regional Field Office na nakakasakop sa inyong lugar paggawa.